Nagsimula na pong magpulong sa Oslo, Norway ang mga kinatawan ng Administrasyong Duterte at ng CPP-NPA-NDF sa pangunguna ni Jose Maria Sison. Balitang hatid ng aking partner na si Rafi Tima. Magkakaibigang matagal nang hindi nakita. Yan ang eksena sa unang pagtatagpo ng mga kinatawan mula sa papasok na Administrasyong Duterte at ng CPP-NPA-NDF sa pangunguna ni Jose Maria Sison. Sino magsabi may away tayo? 2004 pa ang huling formal na paghaharap ng magkabilang kampo, kaya naman sabik ang isa't isang maipagpatuloy ang pag-uusap. Ang papasok na Presidential Advisor on the Peace Process na si Jesus Dureza, nag-selfie pa kasama sina Sison at NDF Peace Panel Chairman Luis Halandoni. Bahagya lang naging seryoso nang magsimula na ang pag-uusap ng dalawang panig. Tulad ng dati, ang bansang Norway ang namagitan sa isinagawang exploratory talks at siyang naging daan para matuloy ang pagkikita ng dalawang grupo. I hope that this will be a room full of constructive talks, bumps that will be overcome. And as third-party facilitator, we will let you be in the driving seat of these talks. People have very high expectations, and he'd like that when we come to terms on certain agreements, that there is still very strong support for him. He doesn't want to see an erosion early. And Ang founding chairman ng CPP-NPA, laking pasalamat naman sa mga ibinibigay na oportunidad sa kanila ng papasok na panguno ng bansa, kabilang na ang pagkakaroon ng pwesto sa kanyang gabinete. When we said that we can maybe well-known communists and officials of the NDF cannot take positions yet, no? We can recommend highly qualified, patriotic and progressive elements. And so we've gone beyond 4 cabinet posts. Kabilang sa tatalakayin sa isa't kalahating araw na pag-uusap ay ang formal na pagbalik sa usapang pangkapayapaan, ang hiling na amnesty ng mga rebelde at ang ceasefire sa pagitan ng dalawang grupo. Pasado alas 8 ng gabi oras dito sa Oslo, natapos ang unang araw ng informal exploratory talk sa pagitan ng mga kinatawan ng papasok na Administrasyong Duterte at ng CPP-NPA-NDF. Bukas na ang huling araw na pag-uusap at umaasa ang magkabilang panig na pagkatapos ng kanilang pulong, makabalik na sa formal na negosasyon ng dalawang grupo at magkaroon ng mas malawak na tigil putukan sa pagitan ng kanilang mga puwersa. May tuturing na umanong eksperto ang Pilipinas pagdating sa negosasyon sa mga rebelding grupo. Kaya naman hindi nakapagtatakang inimbitahan ang papaalis at ang papasok na kalihim ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa prestigyosong Oslo Forum. Ito ay pagtitipon ng mga senior conflict mediators mula sa iba't ibang panig ng mundo para ibahagi sa isa't isa ang kanilang karanasan para wakasan ang karahasan sa kanilang bansa. Si Secretary Teresita Deles magsasalita sa isang forum tungkol sa ceasefire. Ang hinihingi nga is about the ceasefire because they recognize the GPH-MILF ceasefire mechanisms as one of the pinakamatatag and robust ceasefire mechanisms in the world. Tangi ang nangyaring mamasapan o massacre lang umano ang sumira sa magandang record ng GPH-MILF ceasefire agreement. Sa naturang forum, nagkausap sina Deles at incoming OPAP Secretary Jesus Dureza. siya noon ang OPAP during the time of President Gloria, nag-Hayat 10, ako yung nag-replace. Ng President Aquino, siya na naman nag-replace. Ngayon, President Duterte, ako na naman. So, wala na. Kuha na kami niyan. Vibes na kami dyan sa trabaho na yan. Aminado ang dalawang opisyal, isa ang pakikipag-usap sa mga rebeldeng komunista sa pinakamahirap. Kaya naman sa kanilang pulong dito sa Oslo, hiningi daw ni Dureza ang tulong ni Deles kasama ng iba pang mga naging kalihim ng OPAP. Maging ang kilalang kalyado ng natalong standard bearer Marojas na si dating Agriculture Secretary Nani Braganza kasama rin dito sa Oslo. Pinakiusapan daw siya ni na dating Chief Negotiator Silvestre Bello na maging bahagi ng negosasyon dahil na rin sa haba ng kanyang naging karanasan sa pakikipag-usap sa rebelding grupo. Nung sinabi nila na baka pwedeng sumama ko uli dito, ako naman pinagpaalam kay Secretary Marojas. Sabi naman niya, okay yan Nani kasi advocacy mo naman yan. At sabi ko naman sa kanya, nung panahon na nangailangan ng tao dito, pinabayaan mo naman ako. So gusto ko lang ipagpatuloy itong prosesyon to. Mula dito sa Oslo, Norway, Rafi Tima, GMA News.